po ay nasa aklat po ng Romans. Ito pa, isa pa ha. Itong didiscuss natin, hindi po ito dinidiscuss sa mga churches. Kasi magkakabukingan po ng tunay na kalagayan sa mga kasalukuyang churches. Romans chapter 11 po tayo. Ano po? Nung nakaraan po, ang pinag-uusapan natin, sabi dito, may heading ako rito sa chapter 10, ang kaligtasan ay para sa lahat. No? Doon sa binasa natin sa Genesis chapter 4, makikita mo doon yung dalawang klase ng lahi. Yung lahi ni Cain at lahi ni Seth. No? Wala na kasi si Abel. Hindi na natin siya pwedeng pag-usapan doon. Doon sa lahi ni Cain, makikita niyo na siyempre, kung ano yung ninuno mo, yung kare. Lahi ng makasalanan, lahi ng mamamatay tao. Kung tutusin mga kapatid, sabi nga, ano ang karapat dapat sa mga taong masama? Ano karapat dapat sa taong masama? Well, isa lang naman yun, di ba? Dapat kamatayan, mamatay. Kaawa naman. Bakit kaawa? Kasama tayo. Kasi marami din tayong ginawang mga pagkukulang. Pero nagkaroon nga po ng tinatawag na grace, no? Kahabagan ng Panginoon, siya na rin ang gumawa. Kaya sabi rito mga kapatid sa nakaraan po namin binasa, sabi, ang kaligtasan ay para sa lahat. I-recap ko lang, Romans chapter 10 verse 5, ganito ang sinulat ni Moses tungkol sa pagpapawalang sala ay sa kautusan, mabubuhay ang tumutupad sa kautusan. Basta talaga sumusunod ka sa kautusan. Ano ang kautusan? Ano siya? Bakit siya? Yun po ay guide. No, guide po kung paano ka makapamumuhay ng ayon sa kabutihan ng Panginoon. Diyos, guide po yan. At pag ganyan mga kapatid, pag may kautusan, kinakailangan pag-aralan mo itong mabuti. Sabi ng Biblia, hindi po mahirap, dalawang bagay, no? Hindi mahirap intindihin ng kautusan. Pangalawa, madali po siyang sundin. Yan po ang katangian ng kautusan. Hindi mo siya kinakailangang i-interpret. Kailangan mo lang siyang basahin at sundin. Ha? That is the law. Kailangan nangyari mga kapatid. Ha? Yung simpleng meaning ng bawat kautusan, nagkaroon po na tinatawag natin double meaning o extended meaning. Halimbawa, ano po yung 10 utos? For example, huwag kang papatay. Mahirap po bang intindihin yung huwag kang pumatay? Pero sa atin, pag ang nag-interpret na ay, ano, pag mga abogado sa husgado, ano nangyayari? Halimbawa, kahit mapatay mo yung pinagtanggol mo lang yung sarili. So, nagkaroon na kagad ng gano'n. Sabi naman ng mga abogado, naman! Pinagtanggol lang po niya ang kanya sarili, kaya siya nakapatay. So, nagkakaroon tuloy ng extended meaning. Pero sa totoo lang, pag nakapatay ka, ang kabayaran nito, kamatayan. Okay. Kaya nga lang, dahil nga maraming mga pagpapaliwanag, katulad din ng huwag ka magnakaw. Ang kabayaran ng pagnanakaw, ano rin? Actually, kamatayan din po. Mahirap ang intindihin yung utos na yun, huwag ka magnakaw. Pag nilagyan mo siya ng extended meaning, paano po kung ang ninakaw ko'y konti lang? So po, marami. O kaya, ninakaw ko po kasi napilitan lang ako, ang dami mong sinasabi. Kaya alam pa ninyo na yung 10 utos ng Diyos, naging 513 sa kapapaliwanag. Nag-get siya mga kapatid? Ilan lang ang utos dapat? 10 lang naman ang binigay. Eh bakit naging 513? Sa dami nga po ng palusot at ng paliwanag. Naintindihan ba gusto kong ipunto mga kapatid? Ang bagay na dating simple, naging magulo. At ito ngayon ang nakakaharap natin sa lipunan ito. Alin ang katunayan na magulo po ang batas natin kaysa Diyos, kaysa tao? Pupunta ka pa sa korte.
Paano gagawin mo sa korte? Magpapaliwanagan kayo. Di ba niyo napansin, may abogado yung kabila? May abogado yung kabila. Parehong nagpapaliwanag kung sino sa inyo ang tama. At ang magkamisan, yung tama na mamali at yung mali ang tumatama. Depende sa paliwanag, depende sa ebidensya. Amen po mga kapatid. Kaya nga, may nabasa tayo dito sa atin. Yung kautusan, naging mali. Naging mali na yung batayan nila. Hindi nang mali ko. Yung kautusan ba? Palagay ko, hindi po. Yung kanilang pagpaunawa sa utos na sinabi ng Panginoon. Meron ba kayo nakausap? Ang dami sinasabi. Isang topic lang, ang dami paliwanag. Pag gano'n ng gano'n, wala talaga nangyayari. Kaya lang ang maganda rito mga kapatid, yung ganyang klase ng sistema ay inayos na po mga kapatid. Okay, sabi rito, ganito na lang. Sabi rito, kung sa verse 9, kung ipahayag mo ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay, maliligtas ka. Naiba na. Hindi na napunta mo sa kautusan. Kasi nga, ang tao hindi niya kayang tuparin ito sa kanyang sarili lang. Kinakailangan gamitan ito ng pananalig. Ano yung pananalig? Pananalig na masusunod mo ito. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan, kundi merong isang gagaway sa iyo, merong isang magiging kakampi mo, at ito ay ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong muli kami ay pag-usap, pagniig, pagpaliwanagan upang amin muling basahin ang nilalaman po ng mga salita nito. Hindi ito pang ipaliwanag, kundi tingnan namin ang tunay na kahulugan nito at siya po namin sa puso at sa isip. Gabayan po ninyo kami, Lord, mga ganitong topic. Pagkat ito'y malaga. Narito po ang pinagbulan at kahilat na ng aming pananampalataya. Gabayan mo kami, in Jesus' name, Amen and Amen. Ito kanina binasa dyan. Ulitin ko. Yung bang pamilya ni Eva at Adan sa Diyos galing o hindi? Sa Diyos po. Amen. Ang mga bagay na galing sa Diyos, banal po yun. Kaya nga lang, kung mo sabihin ikaw ay galing sa Panginoong Diyos, kung ikaw naman ay hindi susunod sa kanyang kalooban, yun ang nangyari. Amen. Wala namang sinabi ang Panginoong Diyos kay Adan. Ang sabi na naman kay Adan, Adan, iyo lahat. O iyo na ka lahat eh. Meron lang isang meaning. Ano yun? Huwag mo lang kakanin yung bunga ng punong kain na yun. Sa palagay ninyo, may dalawang bagay kasi doon na dinidibate ng mga magagaling. Pwede mo bang isipin na kaya inutusan ng Panginoong Diyos si Eva at Adan na kainin nyo, baka may lason? Pwede, di ba? Sabihin nyo, baka may lason. But I beg to disagree, dalawa lang bagay na inilagay ang Diyos na makasasama sa kanila. At totoo lang mga kapatid. All things work together for the good. Siguro nabasa naman ninyo yun. Ang tinitingnan ng Panginoong Diyos, gaano mo susundin. Actually mga kapatid, ito nga, nabanggit ko rin lang yung pagsunod. Bakit ka ba sumusunod sa isang utos? O kaya sa isang tao? Yes. Siyempre. Ha? Ito babasa yun. Hindi mo sundin. Ba't gusto mo sunod? Bawa sa magulang mo. Di ba magulang may tayo mag-utros. Ay, ganito mo. Musunod naman yung iba. Kaya may sound effect.
Kagabog, ikabog. Talaga na lalo pag nabugasan ng plato. Sumunod naman, amen. Kaya bakit ka sila sumusunod? Ha? Authority? Okay. Pag walang authority, hindi ko sunod. Sabi ng pulis, huwag kayong tatawid dyan. Takot yun. Pero pag yung nagkatawag ko, yung Metroid na nag-ano, sabi ng Metroid, huwag kayong tatawid dyan. Susunod ba yun? Bakit? Walang authority. Pero tingnan ninyo, nababago ba yung batas? So, tanggalin natin yung with authority. Ano pa? Pagka sumusunod. Sister, may batas na. Pag hindi ka sumunod, anong gagawin sa'yo? May parusa. Parang gano'n gusto sabihin. Ano pa ang masasabi ng senador? Para tayo kasamin dito. Kaya maganda ka dito setting. Sa palagay mo. Sige, kahit anong bagay. Sabi ng boss mo, ito na lang. Sa ano ka, di ba? Sabi mo, deliver mo nga ito. Bakit mo siya sinusunod? Masarap yan eh. Trabaho mo yun. Tama, trabaho. Ano pa? Pag hindi mo sinunod, penalty. Wala ka sweldo. Hindi ka sweldoan. Tikas ng ulo mo. Kaya usap kita. Ka na nga. Malis ka na. Hindi pa ano. Ano pa? Sweetan. Ayun nga. May reward kasi. Kaya sunod-sunod. Diba? Kaya sabi ni Stereka kay Kai, hindi siya na lang may-isip si Kulo. Kulo! Pupunta ka! Sabi lang ni Kulo. Yung ilabasan ng 100 pesos. Kulo! Diba, ganyan tayo mga bata. Bibigyan kita dito, sumunod ka. Kasi nga, merong reward. Ito wala, reward. Matalis salita mga kapatid. Pagdating sa kautusan, napakaraming opsyon. Bakit ang kanon napakaraming opsyon? Kasi ganito sabi ng Panginoon Diyos, pag yan ay kinain mo, ano mangyayari? Mamamatay ka. Tama, mamamatay ka. What do you mean by the word death? You shall die. Ito, papaliwanag ko sa'yo, dahil gusto na nito mamatay. Papaliwanag ko kung mamatay. Doon ko rin lang napag-isip-isip ang meaning ng death. Kasi alam ko, pag death, cemetery lang eh, ganito, ganun eh. Kasi namatay siya, ganito, ganun. Pala, ang meaning ng death is very simple. Death literally means separation lang. Wala po kayong makikita sa meaning ng death na end, the end, o kaya ceasefire, o natapos. Wala pong ganon. Ang meaning lang ng death, to be separated. Separated lang pala. Naintindihan nyo? Ha? Kaya, pag namatay kayo, hindi nyo na kailangan i-divorce yung asawa nyo. Di ba? Automatic, separated na kayo. Kabawa, kasal kayo. Pag namatay ng isa, automatic separated. Kasi wala na eh. Pwede ka na uling mag-asawa. Ayun, gano'n. Divorce is forced separation. It does not require death. Tandaan niyo mga kapatid, hindi kailangan mamatay yung isa para may walay kayo. Ito, pupuwersay na ito ng katwiran, which is not good. Now, nung kinain, kaya nga nung kinain ni Adan at ni Eva, yung prutas, namatay ba sila? Yes. In the true meaning ng death, nahiwalay sila sa Panginoong Diyos. Yun yung meaning nun. Death. Sabi ng Panginoon, if you believe in Christ, you shall not see death. Hindi ka na mahiwalay kasi sa Panginoong Diyos. Because the worst na mangyari sa isang tao ay ang mahiwalay siya sa lumikha sa Kanya. Tandaan mo naman. Even, kahit na sa practical na paraan, na
makikita nyo, walang pinakataong nagdusa kundi ang mahiwalay sa piling ng kanyang mga magulang. Tandaan niyo mga kapatid, pangmata ninyo magulang. Wala pa akong nakitang gumanda ang buhay nung nahiwalay sila sa may likha sa kanila. Kaya nga yan ay commandment number 4. Honor your father and thy mother, so that you may live a long life, sabi mo. Pag namatay ka, hihiwalay lang kayo na luya. Pwede siya mag-asawa ng iba. Ikaw, hindi ka makakapag-asawa. Wala pa kasi, hindi pa umabot ang senso sa sementeryo. Na lahat ng namatay, pwede mo nang balikan yung dati mong girlfriend na makakawala. Yung buhay, yung naiwan ang siyang nagkakaroon ng karapatan. Kaya huwag kang mamamatay. Huwag tayong mamamatay. At sino mang sumampalatay sa Panginoon, hindi nadanas ng kamatayan. Wala na po yan. We shall never be separated. Kahit mamatay ka ng physical, masiseparate lang yung kaluluwa mo, yung katawan mo. Hindi na magsiseparate. Siyempre, yung katawan mo sa lupa. Pero pagdating ng resurrection, babalik ulit yun. Kung ano yung itsura mo yung Panginoon. Yun ang resurrection na tinatawag. Kasi yung sin ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Okay, maliwanag po yan. Okay, ito ngayon ang topic natin. Nahiwalay po ang bayan ng Diyos sa Diyos. Ito po yun. Sabi nga mga kapatid, ito chapter 11. Yung topic na ito, wala tayong kinalaman. Unahan ka, wala tayong kinalaman. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung bayan ng Diyos. Hindi naman tayo bayan ng Diyos. Pero, meron itong epekto sa atin. Ito ngayon ang tanong ko, sabi ni Paul. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Yun yung tanong eh. Nagkasala po sila, hindi nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo, pero ang tanong ba, itinakwil pa sila ng Diyos? Anong sagot po? Nakasulat po dyan. Anong sagot? Ante. Bakit? O bakit hindi niya itinakwil? Nagkasala, nagkamali. Tayo nga, magkasala lang, magkamali lang anak natin. Anong sinasabi natin? Umayas ka! Kanong babalik dito? Tapos pag bumalik, tatanggapin mo rin naman. Tanungin pa, kumain ka na ba? Maligo ka muna. Kung tatadyan, bihira rin. Tapos mong itakwil na gano'n. Kasi there's no such thing na pagtatakwil pagdating sa Panginoon Diyos. Okay? Ang sagot dito, di. Sa kasalukuyan, ano napapansin ninyo sa daigdig niyo? Lalo tigit sa ating mga sagsasabing Christian. Mga kapatid, ito tandaan ninyo ito ay mula nang mawala ang mga Israelita. Alam ba ninyo na ang Christianity ay naging bukod mo sa kanila? Parang automatic na nawala ang bansang Israel. Wala nang ang bansa nung time na yun mga kapatid. So, Christianity siya napunta. Bibigyan ko sa inyo ng halimbawa. Pagmasdan ninyo lahat ng religion sa kasalukuyan. Sino sa kanila ang nagre-recognize ng bansang Israel? Ito ay galing sa Diyos. Hindi. Actually mga kapatid, sa totoo lang, wala pong Christian religion sa Israel ngayon. Meron lang po yung mga born again na medyo katatayo lang. Katatayo lang ng mga fellowship. Pero yung, nung hindi pa na rin nila ito naliliwanagan, wala po. Rejected po ang mga Israelita.
excuse, ang nagtataka lang at nagpapasalamat ang mga Israelita nung sila po ay tinugis ni Hitler. Isa ang Pilipinas sa tumanggap po sa kanila bilang refugee. Kaya meron po rito sa yung parang ano nila dito Jewish synagogue. May synagogue po sa Tondo kayo. Dito sa may Malaki parang nakita ko ngayon. Meron po rito. At hanggang ngayon, nagpapasalamat sila sa bansa natin. Hanggang ngayon po, ito the latest. Narinig ko, nagpapasalamat sila. Dahil isang Pilipinas na nagkandong sa kanila nung time na sila po ay gusto patayin dati Hitler. Naano niyo po ito yung Holocaust. Pero ilan lang po sila. Ilan lang pamilya ang ang karamihan pong kumukop sa kanila talaga, Spain. No? Spain, yung Espanya, ang dami pong doon. Ang dami pong nagtakbuhan sila doon sila yung iba. Wala na, ito na lang. Kung nasan pa yung iba. Pero pinakamarami sa Spain, sa Europe. Pagbasta nyo lahat ng religion dito sa Pilipinas. Pilipinas na. May narinig ba kayo patungkol sa bayan ng Diyos? Ang ako narinig ko, Pampanga lang. Mga kapatid, ang sentro po ng palatay natin na nasa Pampanga. Napunta ng Pampanga. Yung iba, napunta sa Davao. Kilala naman siguro nyo isa yun, sa Davao daw. Latest sa Korea. Diba, yung mga Korea-Koreano. May alam pa ba kayo? Sabi ng isang pastor, sabi niya, napakapalad po sapagkat ang salita ng Diyos ay napunta ng Amerika. Kaya alam ko ng tinutukoy niya. At buhat sa Amerika, napunta sa Pilipinas. Talagang itong mga maka-Amerikano ito yung iba, ang sentro, dito sa United Kingdom, sa UK, doon naman daw galing. Pero may nabanggit ba doon na galing yan sa bansang Israel? Wala po kayong marinig. Sa kasalukuyan, 2025, siguro mga 4 years na lumipas, buti na lang po, meron na ngayong grupo, na binubuo sila para i-recognize ang Israel na kasama sa bayan ng Panginoong Diyos. Kasi kahit ang United Nations, galit sila sa Israel. Walang kwentang bayan niya. Pero mo pinasabog yung Gaza. Nakita niyo yung itsura ng Gaza? Yung katabi nila mismo. Sabi parang pinalis. Tapos yung itinayo yung mga refugee, giniba pa nila. Naglagay pa sila ng bako. So ngayon na sinisisi nila, ang masama, ang Israel. Tingnan natin ang Bible. Ito, sinulat, Book of Romans, sinulat around 80, 60. So halos, 1,000 taon na lumipas, bagay 2,000 taon na lumipas. Anong sabi? Ito ngayon ang tanong ko. Tinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Ang sagot, hindi po, mga kapatid. Kasi ang Diyos, hindi po nagtatakwil niyang kanyang mga nilikha. Naintindihan ko ninyo? Hindi po ugali ng Diyos ang magtakwil ng mga bagay, ng mga tao at nilalang nagaling sa Kanya. Hindi po yan nagtatakwil. Okay. Sabi ni Paul, ako'y isang Israelita. Ayan na. Mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Tingnan nyo ha, mahirap intindi pero hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Tandaan nyo ha, bakit ito sinasabi? Sapagkat sa kasalukuyan napakaraming kulto na nagsasabi ang kaharian ng Diyos nandito na sa Pilipinas. Wala pong ganun. Nandun na sa Pampanga, wala pong ganun. Nandiyan sa Binangonan,
Wala pang ganun. Nandito sa San Carlos, wala pong ganun. Naintindihan ko na yun, dinidiin ko na yan, ha? Ngayon, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Sino si Elijah? Propeta ng Panginoon Diyos. Anong sabi ni Prophet Elijah? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Bayan niya, Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Sino nakakalam ng istorya nito? The Book of Prophets. Nakasulat po ito sa aklat ng unang hari, chapter 18, 10 to 18. Tingnan natin. 1 Kings chapter 19, 10 to 18. Ay, salamat daw. Buksan din sa 1 Kings. Ito rin dahilan kung bakit ko po ito ay dinidiscuss para malaman ninyo hindi ganun kasimple ang pananampalataya. Kinakailangan ito ng tamang si Elijah. Ang nagay doon ay verses 10 and 18. Okay. Kinausap ni Yahweh si Elijah, si Elias. Ganito po ang natin. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano yung nagsalita sa kanya si Yahweh, bakit ka narito, Elias? Ibig sabihin, nagtago si Elias. Bakit siya nagtago? Sumagot si Elias at Ted, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos sa mahukbo, tinaligdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. So, ayaw na ng Israelita sa Diyos. Winasak nila ang inyong dambana at pinatay ang inyong propeta. Uy, grabe. Ako po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Grabe, no? Verse 18. Sabi, ang makaligtas sa tabak ni Jezreel ay papatayin ni Jehu. Ang makakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang ililigtas ko, ang mga hindi na nagluhod kay Baal at hindi sumampa. Tingin kayo sa akin mga. Ewan kung alam ninyo yung istorya. Ano po? Ang bayang Israel ay pinamunuan ng Diyos sa pamagitan muna ng propeta. At kilala ninyo yung propeta ngayon? Si Moses. Amen. Saan naman kayo nakakita? Pinakain na kayo ng 40 years. Libre pagkain. Umaga hanggang hapon. Amen. Pagkatapos nilang iligtas for 40 years, sino sa atin ng 40 years na dito sa pananampalataya? Ako wala, 36 pa lang ako sa ministry. Pero sa akin, napaganda rin. Pero sa ministry, 36. Okay, sister, nakakailangan. Maliit pa kayo no? Wala pang 40. Wala pa. Wala? Hindi, wala pa, no? Tigil na natin po, 40. Because the number 40, ang number 40, ay, it stands for generation po, no? Ang isang generation ay 40. Amen? Tayo, sa God's House of Christian Ministry, 21 years pa lang. So wala pa, kalahati pa lang tayo. Ay, yung mayayari.